Sa kabila ng malawakang courtesy resignation ng ilang miyembro ng gabinete ni Bongbong Marcos Jr., iginiit ni political strategist Professor Malu Tiquia na hindi ito sapat para masabing may tunay na pagbabago sa pamahalaan. Ayon sa kanya, magulo pa rin ang direksyon ng administrasyon at kulang sa konkretong aksyon para tugunan ang lumalalang krisis sa gobyerno. Si Jane Codnita magbabalita. Alam mo nyo, yan isang mahirap gawin. Walang nakikitang malaking pagbabago ang political strategist na si Professor Malu Tiquia sa kabila ng malawakang courtesy resignation na ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang gabinete. Ayon kay Professor Tiquia, bagamat marami nang nagbitiw, kapansin-pansin pa rin ang kakulangan ng konkretong reforma, lalo na sa economic team ng administrasyon na anyay may kinahaharap na issue sa paggamit ng pondo ng bayan. Malawakan yung resignation pero wala ako masyado nakikitang pagbabago. Unang-una doon sa economic team, hindi ako naniniwala na yung economic team dapat mag-remain intact. Bakit? Kasi nakita natin kung paano binastos ang ating General Appropriations Act. Nakita natin kung paano ang PhilHealth at ang iba pa mga trust fund na linikom para gamitin sa kung saan. Binatikos din ni Professor Malu Tiquia ang kakulangan sa direksyon at ang paiba-ibang polisiya ng pamahalaan sa nakalipas na 3 taon. Ayon sa kanya, hindi sapat na tugunan ang mga problema sa pamamagitan lamang ng mga resignation o courtesy resignation. Anya, ang tunay na kailangan ay mga programang tuloy-tuloy, may malinaw na layunin at may direksyong sinusundan. Hindi ko maintindihan dito sa administrasyong ito. Wala bang nag-take note ng sinabi niya from day 1 hanggang ngayon? There is no stability, no predictability, no certainty under this administration for the past 3 years. Ito bang mga palliative na window dressing na may resignation, courtesy resignation, palawak ng palawak? Is that the answer? The answer is to launch your programs, to push through with the flagships, and plod on. Samantala, sa kabila ng mga pahayag ni Marcos matapos ang eleksyon, nananatiling malaking issue sa kanyang administrasyon ang usapin ng komunikasyon at kredibilidad. Marami na rin ang nakakapuna na magkaibang sinasabi at ginagawa ng Pangulo. Isang uri ng Janus-faced leadership na nagdudulot ng pagkalito at kawalang katiyakan sa mga ipinatutupad na pulisiya. Ako'y nalulungkot kasi 3 taon na tayong ganyan eh. Yan Janus face na sinasabi mo, lahat diversionary. So, nasaan ang presidente dyan? At kung titingnan mo yung problema nitong administration, it all boils down to communication. Dahil dito, hinimok ni Professor Tiquia si Marcos Jr. na itigil na ang puro salita at simulan ang konkretong aksyon sa pamamagitan ng maayos at malinaw na pakikipag-ugnayan sa kanyang gabinete. I would suggest to the President to stop talking and start moving and start getting on the ground and start, convincing his cabinet, his team, let's move. The moment he opens his mouth, people are scratching their head. So once and for all, ang suggestion ko, once and for all, can you sit down with your team and define your communication lines and define the messaging you want to do? Ito si Jane Codnita, inyong citizen correspondent nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.